At ito na po lahat ang aking cashback na natanggap. 56 pesos and 48 centavos. O diba legit po siya guys. Hi guys, magandang gabi po sa lahat. This is Melvin once again and welcome back to my YouTube channel. For today's video ay tuturuan ko po kayo kung paano gagamitin itong Shopback. At tuturuan ko na rin po kayo kung paano gumawa ng account nito. Sa mga di pa nakakaalam kung ano itong Shopback, ang Shopback ay isang reward app o website na nagbibigay ng totoong pera o cashback kapag bumili ka online sa mga sikat na tindahan tulad ng Shopee, Lazada, Temu at marami pa pong iba. Bibigyan ka nito ng porsyento ng iyong nagastos pabalik bilang cash na pwede mong makuha. So kumikita po tayo nito guys habang namimili po tayo online. Kaya sundan nyo lang po at tapusin ang video ito dahil step by step ko pong ituturo sa inyo. Tuturuan ko na rin po kayo guys kung paano i-withdraw ang ating naipong rewards o cashback. So let's go! Bago po tayo magsisimula, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel at sa mga di pa nakasubscribe, pakiclick mo na yung subscribe button na nasa baba at pakihit yung notification bell para ma-notify po kayo sa tuwing may bago na naman akong mga tutorial video na i-upload sa aking channel. So let's start! Ito, panoorin nyo. So ayan po guys, sa mga bago pa lang po nakadiscover nitong Shopback, dadaan muna tayo sa Play Store para i-download ang app nito. I-search lang natin sa search bar ang Shopback. Ito po yun guys, Shopback or Shopping and Cashback. So ngayon i-install na natin. So ito po ang una kong ituturo sa inyo guys kung paano gumawa ng Shopback account. At ayan po, install na po siya. Ngayon i-open na natin. So ito po ang unang hihingiin ng Shopback guys. Mamimili po tayo kung anong country o region po tayo na belong. So of course itong Philippines ang pinili ko and then i-click natin itong continue. So may tatlo po tayong pamamaraan guys sa pag-sign up. Una dito ay itong sign up with Google. Pwede rin mag-sign up tayo gamit ang ating Facebook account. At itong pangatlo, pwede rin gamitin ang ating mobile number. Ang pinili ko po dito ay itong sign up with mobile number. I-click lang natin ito. And then ilagay po natin dito ang ating active mobile number. At pagkatapos po natin malagyan, ay i-click po natin itong send para masendan po tayo ng verification code. At mag-pop up ito guys. Allow Shopback to send your code via Viber. At dahil wala po akong Viber account, itong cancel ang pipindutin ko. At ito po yung verification method na pagpipilian natin. Kung saan po natin gustong ipapasend yung verification code. Via Viber ba? Pwede rin sa ating WhatsApp account kung meron po tayo. Pwede rin sa SMS at pwede rin via phone call. Ang pinili ko po dito guys ay itong via SMS. So pinindot ko lang ito. And then mag-pop up ito. Allow Shopback to send your code via SMS. So pindutin natin itong allow. And then dito po natin ilagay yung 6-digit verification code na sinend sa ating registered mobile number. At pagkatapos ating malagyan ay automatic na po yung mag-next. Next po ay ilagay po natin dito ang ating active email address. And then gagawa po tayo ng password. Sa paggawa raw ng password guys, kailangan gumamit ng 8 characters and more. At kailangan may halong small letters at big letters. At kailangan gumamit ng kahit isang numero. So ito muna ang email address ang lalagyan natin. At pagkatapos po nating malagyan ay i-retype po natin dito sa baba to confirm. At sa paggawa naman ng password guys, ito po yung halimbawa. March 0607. At pagkatapos nating makagawa guys ay i-re-enter po natin yung password dito sa baba to confirm. And then i-click po natin itong next. At kapag gusto nyong gumamit ng biometric sa pag-login, i-click lang natin itong enable now. At dahil ayoko muna nitong biometric, itong maybe later ang pipindutin ko.
At kapag gusto po nating makareceive ng notification galing sa Shopback, i-click lang natin itong turn on notification. Then click natin itong allow. Then click natin itong confirm. Then click natin itong allow. At ayan po guys, nakagawa na po tayo ng Shopback account. At ito na po yung mga online stores o mga online centers na pwede po nating pagkikitaan habang nagsha-shopping tayo o nagta-travel o kahit nagche-check-in sa mga hotels at marami pa pong ibang mga online transactions. Tulad po nitong Foodpanda. Habang umorder po tayo ng pagkain ay kumikita din tayo. Meron ditong Shopee, TikTok, Lazada, Timo at marami pa pong iba. At dito sa ating account guys, dito natin makikita kung magkano yung pera na binalik sa atin o ang ating mga cashback na galing po sa pinamili natin online. So sa makikita natin ay zero balance pa lang po ang laman kasi kaka-open pa lang po nitong account ko ngayon sa Shopback. So ngayon guys, tuturuan ko na po kayo kung paano ito gamitin. So halimbawa, may bibilhin ako ngayon sa TikTok. Hahanapin lang natin dito ang TikTok Shop. Ito po yun guys, i-click lang natin yan. So ito po yun, TikTok Shop up to 15% cashback. So ang next po natin gawin guys ay i-click lang natin itong Shop Online dito sa baba. And then dadalhin po tayo doon po sa ating TikTok account. At mamimili na po tayo kung ano po ang gusto nating bilhin dito sa TikTok Shop. Halimbawa sa akin, itong gamis ang bibilhin ko. So ganun pa rin naman guys ang proseso sa pagbili or pag-order dito sa TikTok Shop. Yung usual natin na ginagawa. Click lang natin itong buy now or pwede ring i-add to cart muna natin. Then place order pa rin. At ayan po, successful na po ang ating order. So ngayon, balik na po tayo sa ating cashback account at automatic na po yung mag-generate ang ating cashback. And after 2 to 3 days ay may papasok na po na cashback sa ating Shopback account. Katulad nito sa akin guys, after 2 to 3 days guys ay may pumasok na po na pera sa aking Shopback account. At ito na po lahat ang aking cashback na natanggap. 56 pesos and 48 centavos. O diba legit po siya guys. So ngayon bigyan ko pa po kayo ng isa pang halimbawa. Sa Shopee na naman ako mamimili ng products. So itong Shopee ang pipindutin natin. Then click lang natin ito. At ayan po guys, so kailangan pa nating pumunta sa ating Shopee account para i-copy yung link ng product na bibilhin natin. So i-exit muna natin itong ating Shopback account, then i-open ang ating Shopee account. Mas madali ang transaction guys kapag naka-add to cart na yung bibilhin natin. Halimbawa po, ito po ang bibilhin ko dito sa Shopee. Itong data cable storage box. Then i-click lang natin itong may share icon dito sa taas. Then i-click itong copy link. At kapag may mag-pop up na na-copied, balik na po tayo doon sa ating Shopback account. Then i-click na natin itong paste link. At ito na po yung aking binili na product guys na kinapi ko doon sa Shopee account. Then i-click itong shop now at dadalhin tayo ulit doon po sa ating Shopee account. At pagbalik po natin dito sa ating Shopee account guys, ay pwede na po tayong makabili kahit ilang items ang bibilhin natin. At automatic na po yung mag-generate ang ating cashback doon po sa ating Shopback. So ganun pa rin po ang proseso sa pag-order natin ng item dito guys. Yung usual lang nating ginagawa. So dinagdagan ko pa po ng isang item guys sa aking binili dito sa Shopee. Isang product lang po yung kinapi ko na link. Pero pwede nating damihan sa pagbili kapag babalik na po tayo dito sa ating Shopee account. So ito na po yung mga napili kong item guys. So i-click ko na itong checkout.
Then place order na tayo. At pay later pa po yan ang ginamit ko guys sa aking payment method. At ayan po guys, successful na po ang aking purchase. So ngayon balik na naman tayo doon po sa aking Shopback account. At kapag gusto po nating tingnan yung ating cashback guys na confirm na ba na pumasok na or checking pa lang, i-click lang natin itong see activity. So dito lahat makikita yung mga cashback sa bawat item na binili natin guys. Dito po yon nakatrack. At kapag bago pa tayo nakapurchase ay chine-check pa po nila. At tulad ng sinabi ko, after 3 to 5 days ay i-confirm na po yan na pumasok na sa ating Shopback account. So ngayon guys, ituturo ko na naman po sa inyo kung paano natin i-withdraw yung mga naipon nating cashback dito. So ang una po natin gawin ay i-click lang natin itong withdraw. So bago po tayo makapag-withdraw guys ay kailangan pa daw nating i-verify ang ating Shopback account. So i-click lang natin itong verify. So itong sa akin guys, ang hindi pa na-verify ay itong aking email address. So kailangan i-verify natin ito. I-click lang natin itong verify my email address. Then, click lang natin itong verify email dito sa baba. Then, may sinend na verification code ang Shopback sa ating email address. At ito po yung 6-digit verification code guys na ilagay natin doon sa box. Then, automatic na po yung magne-next. We successfully verified your email. So, i-click lang natin itong continue. At ayan po guys, pwede na po nating withdrawin ang ating cashback na naipon. I-click natin ulit itong withdraw para sa ating withdrawal method. So 200 pesos ang minimum withdrawal amount guys. So itong pera na naipon ko ay hindi ko pa po ito ma-withdraw. So ngayon tuturuan ko na lang po kayo kung paano at saan ito pwede i-transfer. Kung sakaling nakaipon na po tayo ng 200 pesos plus. So mag-add muna tayo ng withdrawal destination. I-click lang natin itong add withdrawal destination. At may dalawang option po tayong pagpipilian. Bank transfer at e-wallet transfer. Kapag itong e-wallet ang pipiliin natin, ito po yung mga e-wallet na pwede nating pag-transferan ng ating naipon dito. Sa GCash, PayPal at PMaya lang po pwede. At kapag bank transfer ang pipiliin natin, ito lang po ang mga bangko na pwede nating pag-transferan. I-click lang natin itong add bank. Then click itong select a payment method. So ito lang po ang mga pagpipiliang bangko guys. BDO, BPI, Metrobank, China Bank, East West Bank, PNB, RCBC, Security Bank, Union Bank at UCPB. So ang pinili ko po dito guys ay itong aking RCBC account. So i-click lang natin ito. Then ilagay po natin dito ang ating bank account name. And then dito sa baba ang ating bank account number. At pagkatapos nating malagyan, i-click lang natin itong add payment. At ayan po guys, nakalagay na po dito ang ating bank account. At kailangan pa itong i-verified guys. May nakalagay pa dito na not verified pa daw ang ating bank account. So may link daw na sinend ang Shopback sa ating email address para ma-verify ang ating bank account na nilagay. So i-check muna natin ang ating email address. So ito po yun guys. So please verify your withdrawal details. So i-click lang natin yan. Scroll down lang natin. And then, i-click po natin itong verify details. And then, kailangan pa natin ilagyan ang ating Shopback account dito sa kanilang site. At ayan po guys, verified na po ang ating bank account na nilagay. At anytime, pwede na nating ma-withdraw ang ating cashback na naipon. Kapag nakaabot na tayo sa kanilang minimum withdrawal amount na 200 pesos. So, ganun lang po guys. At sana may natutunan po kayo guys, paki-like and share na lang po sa video ito. At para sa iba pa pong mga katanungan, pakisulat lang po inyong mga tanong dyan po sa comment section sa baba. So yun lang po guys, maraming salamat sa panonood. God bless us all. Goodbye.